Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambay mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man bansa o sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Itong nakaraan po na balita, talagang puspusan na po ang ginagawa po nila sa mga Duterte, lalo po sa mag-ama. Di po ba? Nakita po natin ang Quadcom, nakatutok po. Talagang taon na po, taon mga kababayan. Nakatutok po sa Vice President at dito po sa dating Pangulong Duterte. Ngayon po, pinag-aaralan na po nila at talagang sabi po ng NBI sa pangunguna po ni Undersecretary, mga tambay, Andres, ay sinabi niya po na ang mga testigo raw po ng mga EJK ay malaki daw posibilidad o posibleng ipatawag daw po nila para po sa gagawin po nilang investigasyon para po sa mga kaso na gagawin po nila dito po sa dating Pangulong Duterte. Siyempre kasama na po dyan si Senator Go at si Senator Bato de la Rosa. Ito po, pakinggan po natin ang pahayag po ni Undersecretary Andres, mga tambay. Pakinggan po natin. This will be a very extensive case build-up effort. Lahat po ng mga testigo na humarap sa Quadcom, maaari pong isabpi na rin muli ng NBI at kumuha sila ng affidavits, formal affidavits, para po mas maayos yung statement. Dahil hindi naman po mabuti na yung transcript lang ang ating isa-cite dun sa committee hearings. Nagsisimula na ang case build-up ng Department of Justice sa pakikipagtulungan ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at iba pang law enforcement agency kaugnay sa umano'y mga krimen na nangyari sa ilalim ng anti-illegal drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Hermogenes Andres, maraming makukuhang ebidensya sa mga isinagawang pagdinig ng House Quadruple Committee. So, pag pinagsama-sama po natin yan, magkakaroon tayo ng evaluation at we will have a follow-up investigation and additional subpoenas to be issued to witnesses so that we will complete the necessary evidence to determine whether this crime of IHL, International Humanitarian Law, or crimes against humanity was really committed. Tiniyak naman ng DOJ na ang isasampa nilang kaso ay nakabase sa mga ebidensya at walang harassment case na mangyayari. If the evidence warrants, we will proceed with the filing of cases through the National Prosecution Service. But we assure everyone, kami po ay nakakasiguro na hindi po kami magfa-file ng any harassment case. But when the evidence warrants, pag meron po tayong sapat na ebidensya, we will hold people accountable. Ayon sa DOJ, patuloy na kumakalap ng ebidensya ang binuong Task Force on Extrajudicial Killings at kasama nga rito ang bagong committee report ng Quadcom. Kaya mga tambay, kaya nakita po natin ang pahayag po ng Undersecretary po ng DOJ, si Undersecretary Andres. At kasama na raw po sa talagang binubuo nila ang buong puwersa po ng gobyerno mga tambay. Siyempre po NBI, Kapulisan at ang DOJ dito po sa gagawin po nila. At siyempre po yung kanilang kukunan ng matibay na ebidensya at talagang proud na proud po yata sila at bilib na bilib po sa ginawa po ng Quadcom Committee sa mga hearing na ito. Pero hindi naman po pangkaraniwang tao ang dating Pangulong Duterte, mga tambay. Pangulo po siya ng bansa at alam niya ang kanyang ginawa at lahat po ng kanyang ginawa para protektahan po ang bansa. Dahil po lugmok at talagang halos nakakain na tayo ng bisyo na droga at laganap na krimen noong mga panahon na yon, mga katambay. At mismong Supreme Court, di ba ba? Napakarami na po na isinampa po ng mga sumusuporta po sa CPP, NPA, NDF. Di po ba? Yung mga katulad po ng EJK nila, di po ba binasura na ng Supreme Court yung mga nauna nilang kinaso sa dating Pangulong Duterte. Tapos ito ngayon, bumabalik na naman po, war on drugs. Tapos ang kanila pong mga testigo na kinuha po ng Quadcom na tumatayo ng testigo ngayon,
Mga katambay, karamihan po ay sangkot sa mga krimen. Mga nakakulong ang karamihan, sangkot sa droga, di ba? Mayroong kasong pagpatay, drug lord, ibang klase po ang mga ebidensya po, ang witnesses na kanila pong kukunan ng matibay na ebidensya, mga kababayan. Pagtatawanan lang po ito ng dating Pangulong Duterte. Dahil ang dating Pangulong Duterte ay isang magaling na presidente, abogado, prosecutor, tapos kukuhanan mo lang siya ng ebidensya, manggagaling pa sa mga merong kasong krimen, droga, at ang karamihan pa ay kinuna na statement yung dati rin pong sangkot sa droga, mga katambay. Si Laila de Lima, ang dating senador. Kinuhanan din po ng statement po yan ng Quadcom Committee. Kasama rin po si Trillanes, ang dati pong senador, ibang klase. At syempre po, ang grupo po na sumusuporta sa CPP, NPA, NDF ay kasama rin po sa mga kinumbida po at kinuhanan ng mga statement ng Quadcom Committee. Ito po ba? Ito po ba? Ganito na po ba kahina ang ating batas at ganito na rin po ba kahina ang mga abogado natin sa DOJ? Ganito na po ba sila kahina? Pati po ang ating mga NBI? Dahil mga pulis po ito na ganito po ang klase. Mga katambay, ang bubuin mong panel at sasabihin mo na magbibigay ng malaking problema sa dating Pangulong Duterte at ganun din kay Senator Bongo at Senator Bato. Itong klase ng hearing na ginawa ng Quadcom Committee, mga kababayan, hindi po tatayo ang balahibo dyan ni dating Pangulong Duterte kung ganyang klase lang po ang mga kaso o sinasabing ipapataw nila, mga ebidensya na nakuha nila na pag-aralan daw nila kuno ng Quadcom Committee, mga tambay, nang hindi bababa sa 13 hearing po yata yan, mga kababayan. Kaya naagulat lang po, no? Talagang buong puwersa na po ng gobyerno para lang po dito sa sinasabing kailangan na po talagang wala ng Duterte ang makabalik sa national, lalo sa Malacanang, mga katambay. Ibang klase, no? Pero ang taong bayan naman, gising naman dyan. Alam naman ng taong bayan kung ano nangyayari. Alam ng mga Pilipino, lalo na mga OFW. Alam nila ang nangyayari sa ating bansa dahil nakikita po ang napakalaking diferensya, ang big difference sa pamamahala ng dating Pangulong Duterte kung paano naprotektahan ng mga Pilipino lalo sa bisyo na droga. Samantalang sa panahon po natin ngayon, magtatatlong taon lang, halos dumoble na po ang gumagamit na naman daw ng droga sa ating bansa. At ang nakakapasok na naman sa atin na tuni-tunilada daw na droga na naman sa ating bansa, dumodoble. At ang ating mga kababayan, mga katambay, nagme-message pa nga, nagko-comment pa sa inyong lingkod na pati rin naman sa aming barangay, talagang bumabalik na naman po ang mga addictus. At ganun din po sa mga nagme-message sa inyong lingkod na talamak na naman po ang bentahan ng droga sa mga lugar, barangay, city, probinsya, syudad. Walang takot na po ngayon, mga kababayan, ang mga gumagamit din ng droga at ang mga nagbebenta daw ng droga sa ating bansa. Yung gumawa ng kabutihan, proteksyon ng 6 na taon sa ating bansa na dapat nga po bigyan natin ng parangal ang isang presidente na katulad ni dating Pangulong Duterte na nagkaroon siya ng pagmamahal sa Pilipino, lalo sa mga kabataan na pag-asa ng bayan tapos malululong lang sa droga. Di po ba? Napakaganda pong achievement na binigay po sa atin na pagmamahal ng isang dating Pangulong Duterte na ang mga anak natin, lalo sa mga university, na hindi ma-involve, lalo sa mga sinasabing yung mga tao dyan na nakakalat, na talagang hihingkayatin kang tikman ang bisyo na ito. At ito'y mahahantong pa sa pagdating na ikaw ay malulong dito, ay siyempre, lulong na lulong ka na. Ano po susunod? Krimen. Gagawa ka na ng kasamaan dahil kailangan mo ng tustusan ng iyong bisyo na droga. At karamihan pa rito, ginawa ring negosyo ng mga kapulisan. Di po ba? Kaya nga napakarami pong nasa narcolis. Napatunayan po yan ng dating Pangulong Duterte na napakaraming nagamit po, naging narcolis po. Napakaraming narcolis ang nasa listahan po noong mga panahon na yon. At talagang ginamit na po negosyo, politiko, kapulisan, general. Di ba? Kasama pa mga drug lord,
mga Chinese, di ba? Napakarami. Pero nagtataka lang si Kamanong. Dahil dito po sa, kung ano pa yung walang kakwenta-kwenta na investigasyon na walang matibay na ebidensya, ang tinututukan ng NBI, hindi ba kayo nagtataka mga kababayan? Mas tinututukan ng NBI itong walang kakwenta-kwenta na issue at ang pagkukunan mo lang na mga ebidensya ay karamihan po ay may kaso pa at meron pang isa silang witness na tumakas pa ng bansa. I think si Colonel o dating Colonel Garma, kung natatandaan nyo, yung nahuli po sa Estados Unidos. Mga katambay, nahuli po ron at doon po'y nakakulong at hindi natin alam kung kailan po babalik sa Pilipinas yun. Number 1 po nilang testigo yon at yun po ay nagpapatunay dahil po sa sinasabing reward system pa. Mga katambay, at yung pagpatay daw po sa pulis na sinasabi po ng Quadcom. At yung mga bilanggo, di ba? Bilanggo sangkot sa droga pagpatay. Kinukunan mo ng mga testigo na magpapatotoo na ang dating Pangulong Duterte ay masama ang kanyang ginawa sa bansa. Pero ang mga Pilipino na gustuhan ng ginawang war on drugs, di po ba? Lalo po ang mga normal na Pilipino na takot sa bisyo na droga dahil ang malilintikan nito ay mga Pilipino dahil nga paglulong ka na sa droga, hindi mo na alam ang ginagawa mo dahil nga nakakasira ng ulo yan. Di po ba, mga kababayan? Pero ito nga po isisingit lang natin. Sa kabila po ng tutok na tutok po ang DOJ sa pangunguna po ni Undersecretary Andres at ng NBI. Pero hindi po nila tinututukan ng DOJ at ng NBI at ng kapulisan ang issue po na talagang napakatagal na po na talagang mismo si Cathy Binag ay pinagbibintangan niya po. Pinagbibintangan niya po na ang Pangulong Marcos ay gumagamit ng droga. Mga tambay, at marami pa na sinasabi po na gumagamit ng droga. Pero bakit kaya hindi tinututukan ang investigasyon nito? Dahil mismo si Cathy Binag ay nagpapatotoo at kung ito ay hindi totoo, bakit hindi po nila kasuhan si Cathy Binag? Dahil ito po'y paninira. Sinisiraan po ni Cathy Binag ang Pangulo ng bansa na gumagamit ng droga. Pati po ang kanyang mga kaibigan, gabinete sa kanyang pamahalaang bagong Pilipinas ay gumagamit daw ng droga. Nahandyan si Cathy Binag. Pero never po ito iniimbestigahan ng DOJ, NBI at kapulisan. Bakit kaya? Samantalang dito nakatutok yung mismo sinasabi nga naninira dahil wala pang investigasyon. Paninira po yan Paninirang puri sa Commander-in-Chief ng bansa pero walang investigasyon dito ang NBI. Tingnan niyo po, pakinggan po natin si Cathy Binag. Yung kanyang mga nakaraang pahayag na talagang pati yung bisyo ng Pangulo na lalo ang gumagamit daw nito ay nakakasira daw po ito ng ulo at ng siyempre meron pa siyang sasabihin. Pakinggan po natin. Panoorin natin muli mga kababayan. Ayaw tutukan po ito. Ganito yan. Kapag if you're doing it, paglasing ka na or like you're into it, super, lakas ng tama mo, sorry, I'm burping. Ang nangyayari, minsan may iniiwan na residue. Sa bibig? Oo, dito, sa nose. Minsan may naiwan dyan. Mga ganon. Sino nakita mong nang may naiwan na residue? Madalas lahat naman sila. Based on my experience. Mayroong residue na naiwan kay Marcos Jr. na nagba-viral. Na sa isang ceremony, lalala. Meron ditong puti na pulbo, tapos inabutan siya ng panyo ng kanyang PSG. Merong residue dito ha, tapos inabutan siya ng panyo nung PSG niya, tapos ginanon niya sa public. Yung sinasabi mong residue, pwede mo bang i-explain? Parang siya? Para siyang crystallized? Ano yung dating pag nasa skin siya na nakikita dito? Talcum powder. Basically, powder talaga. Okay. Powder talaga siya. So, ganun yun. Ilan yung texture niya, ganun. Very, very fine. Pero makakita ka ng Johnson's baby powder, di ba? May flag ko. May flag. Ganito yan. Kapag if you're doing it,
Tingnan niyo po. Paglasing ka na or like you're into it, super, Bilhin niyo mga kababayan, war on drugs ang issue po ng Pangulong Duterte. Ito po, talagang tahasan po na pinagbibintangan po ng Kati Binag ang lalo po yung issue ng droga noong nakaraan po. Mga ilang buwan na po yan di ba? Nagkaroon po ng nakita po ang Pangulong Marcos mayroong something na white powder sa kanyang ilong at nakita po ng kanyang security. Binigyan pa siya ng towel o panyo, di ba? At pinaliwanag po ng Kati Binag kung ano daw po yun, mga kababayan. Kung anong klase, nangyayari daw po talaga yon sa mga gumagamit ng droga. Tingnan nyo po yun. Hinalimbawa niya ang Pangulong Marcos. Pero wala po rito okay lang po sa Pangulong Marcos ito na siya banata ng banata ni Kati Binag. Pati po sa DOJ at sa NBI at sa kapulisan, okay lang po. Hindi po sila umiimik. Mga tamay, tahimik na tahimik po sila kay Kati Binag. Pero sa issue ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte, nakatutok po rito ang buong puwersa ng gobyerno. Pero sa pagdating po sa issue na gumagamit ng droga ang Pangulo, tahimik po lahat ang puwersa ng gobyerno kay Kati Binag. Bakit po kaya? Wala po silang bayag. Wala po silang yagballs kay Kati Binag, mga kababayan. Bakit kaya? Ito po isa. Sinabi rin po ni Kati Binag ang nangyayari pag may bisyo ka talaga. I'm sorry. Guys, ang tatanga ng nagda-drugs, nakakapangit. Oh. Diba? Bakit yung ginagawa? Nakakabobo, nakakapangit, ang baho nyo. Ano? Scotty, ba yung suit mo, Relo? At ikaw ba, experience mo rin na gumamit? Hindi. Hindi ko na-experience gumamit kasi nasubukan ko siya. Yung pinatry lang sa gums ko. I don't like the feeling yung nagnanam ka. Para kayong, alam mo yung pag nag-dentist ka, siya. So yun yung feeling Dun, kasi sabi nila, pag first timer ka, dun muna nila ilalagay. So they did. Tapos sabi ko, ayoko. Hindi ka nagdiwi nun, hindi. Hindi, pero I think, no, it makes sense. Baka kaya sila nangingiwi kasi namamanhid ka. Yun. Tingnan niyo po mga tambay, yung mga tahasang patama, salag o sinasabing direkta na pati po ang bisyo na droga ay sinasabi niya pati yung mangyayari sa iyo. At dito po sa mga gumagamit po nito. At ito po ay patungkol po ito sa Pangulo po ng bansa natin, mga tambay. Ang lahat ng sinasabi ni Kati Binag. Pero yun nga sinasabi natin, tikom ang bibig dito ng Malacanang, mga tambay. Lahat po sila. Pati po sa ang DOJ Secretary, di po ba? Ang Remulla, nakita niyo po, walang yagballs pagdating kay Kati Binag. Ganon din po ang DILG Secretary po natin, ganon din po si Remulla. Wala rin pong yagballs pagdating kay, Kati Binag. Di po ba? Ang NBI, walang yagballs. Ang PNP na siya Police General, di ba? PNP Chief General natin, Marbil, wala rin pong yagballs pagdating po kay Kati Binag. Bakit po kaya? Wala naman po sa itsura ng Pangulo pagdating po ang issue ng droga. Kasi po, issue po ng droga, war on drugs, ang kinakabit po nila kay dating Pangulong Duterte. Pero yung mismo Commander-in-Chief natin ngayon sa bagong Pilipinas, may issue ng droga. Pero wala pong investigasyon ang ginagawa rito ang gobyerno. Bakit kaya? Di po ba? Kasi wala naman po sa itsura talaga ng Pangulo na gumagamit ng droga. Di po ba? Bakit kaya ayaw nila imbestigahan? Katulad po nito, Meow, 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 meow. Ano ko ito, baka sabihin ng mga nanonood, iniwasan ko itanong. Kasi, Ari kig kig kig, ari kig kig kig, ari kig kig kig, ari kig kig, ari kig kig kig, giwi giwi, ari kig kig kig, ari kig kig kig, ari kig kig kig, meow 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 meow, meow 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 meow, meow 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 meow. nakita niyo po mga kababayan? Nakita niyo po ang nangyayari sa ating bansa? Tinututukan mo imbestigahan yung war on drugs
ng dating Pangulong Duterte na hirap po kayo na gawa ng ebidensya. Kukuha tayo ng ebidensya sa mga may kaso pa, mga nakakulong, tumakas pa. Yung isa, tumakas pa ng bansa. Yun po ang pinagkakatiwalaan natin na magtuturo at sinasabing magbibigay ng mga mapakaraming totoong ebidensya sa dating Pangulong Duterte. Itong mga tao na ito. Samantalang yung issue ng Pangulong Marcos about sa droga, wala man lang isang ahensya ng gobyerno natin ang nag-iimbestiga. Nahandyan si Cathy Binag, na araw-araw po halos yan. Meron pong vlog yan. Araw-araw po yan, nagpapatutsada sa pamilya ng ating Pangulong Marcos. Ganon din po sa First Lady. At yung mga barkada raw po na tinatawag na Voltes 5 daw po. At meron daw pong code na white shirt pa ang code, mga tamay. At sinasabi rin po ni Cathy Binag doon sa kanyang mga pasabog, napakarami raw po sa gabinete ng pamahalan natin ngayon ang gumagamit ng droga. Mga katambay, mismo sa kanyang mga pahayag, napakarami raw. Pero dito po, yung sinasabi nga nasa gobyerno natin ngayon na nahandyan po sila, mga sekretary at marami pang iba, pati sa Malacanang, lahat po yan ay walang yagballs. Bakit kaya? Hindi po ba kayo nagtataka? Isang Cathy Binag, tahimik ang buong puwersa ng gobyerno, pati ang Pangulo, pati ang First Lady. Nakatutok lang po sila sa Vice President, ang issue. Doon po, matatapang po. Hindi nyo po ba napapansin? Ang tatapang ng mga congressman, ang tatapang ng mga senador, ang tatapang ng DOJ Secretary, ang tapang ng PNP Chief General Marbil, ang tapang ng NBI. Pero pagdating kay Cathy Binag, lahat sila walang tapang, walang mga bayag, walang yagballs. Hindi mo napansin? Isang Cathy Binag, isang babae, di ba? Dadalhin niyo yung issue ng war on drugs, samantalang ang Pangulo ng bansa, buong pamilya ini-issuehan o pinagbibintangan ni Cathy Binag ang buong pamilya, halos pamilya ng Pangulong Marcos Jr. Pati daw po, ang anak daw po ng Senadora Amy. At parang kasama din po yata ang Senadora Amy pagdating sa droga issue kung si Cathy Binag po ang magpapahayag. Wala po. Pati po ang Senadora Amy, hindi rin niya po tinututukan ang investigasyon dahil sinisiraan kasi ni Cathy Binag ang pamilya nila. Di po ba? Pamilya Araneta, Romualdez, Marcos ang sinisiraan ni Cathy Binag. Tanggap na tanggap po nito. Buong puwersa ng gobyerno, tanggap na tanggap nila ang paninira o yung sinasabing pasabog ni Cathy Binag. Dahil ito po ay kung tutuusin, isang malaking paninira po sa kanila ito sa gobyerno ng Marcos Jr. at ng buong gabinete. Pero walang imik. Pati po ang social media, tahimik na tahimik kay Cathy Binag. Ganon din po ang mainstream media, tahimik na tahimik sa issue ni Cathy Binag. At ganon din po ang makakaliwang grupo, Makabayan Black, tahimik na tahimik kay Cathy Binag. At lalong-lalo ng napakagaling na senadora na si Risa Hontiveros ang senadora, tahimik na tahimik sa issue kay Cathy Binag, mga tamay. Samantalang napakagagaling po ito mag-imbestiga. Nakita po natin, tutok na tutok po ito. Ganon din po ang Quadcom. Dahil si Cathy Binag, marami rin po siyang pinasabog na mga congressman gumagamit daw ng droga. Kaya pati po yata ang mga congressman ay wala rin pong bayag, walang yagballs pagdating po sa isang Cathy Binag. Bakit kaya, no? Nakakalungkot. Nahandyan, kitapang-tapang ni Undersecretary Andres, ano? Nakita nyo, pagdating sa mga Duterte, talaga tutok ang investigasyon. Di ba? Tutok ng NBI, tutok na tutok sa investigasyon kay Vice President, kay dating Pangulong Duterte, pati po ang mga kapulisan, kasundaluhan. Di ba? Halos tanggalan na ng security ang Vice President. Pero pagdating kay Cathy Binag, olats! No. No yagballs, mga kababayan. Di po ba? Nakakagulat. Pero itong kaso na ito, sinama lang po natin si Cathy Binag dahil ang issue po ng dating Pangulong Duterte ay war on drugs. Kaya po nabanggit lang natin
si Cathy Binag dahil ang mismong presidente natin ay may issue ng droga. Direktang sinasabi ni Cathy Binag sa Pangulo. Direkta niya sinasabi na napakarami niyang hawak na ebidensya rito. Di po ba? Kaya nga pumutok yung 150 USB. Di po ba? Pero, wala. Lagi kong inuulit. Kaya nga sinasabi nga po na ibang nanonood sa atin, lalo hindi na gusto ng ating programa, paulit-ulit daw po ang ating vlog. Paano? Paulit-ulit po natin sinasabi sa pamahalaan na kailangan na pong tuldukan po ang issue ng droga ng pamilya ng Commander-in-Chief. Kaya po yung iba nasasaktan po kasi dahil paulit-ulit daw po tayo mga kababayan na sinasama natin ang ating pinag-uusapan, ang ating komento lalo po sa issue ng droga mga kababayan. Dahil dinadala nila ang issue ng droga na masama ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, siyempre, kailangan din natin silipin dahil may akusasyon na droga ang Pangulo. Masama ang droga. Di po ba? Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga tambay sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. At yung sinasabi nga po natin, walang kakwenta-kwenta pong kaso ang gagawin po nila. Mababasura lang po ito. Komento na inyong likod. Muli po, paalam. Ingatan nawa. Bye-bye.